So hello guys, andito tayo ngayon sa Barangay Pitak dito sa Tibiao Antique. So pupunta po tayo dito sa Sitio Urag dito sa Madyaas. So early in the morning kami nga ay pumunta dito sa Barangay Pitak dito sa Tibiao Antique. At yung target nga namin ay pupunta kami dito sa Sitio Urag. So this is my first time na pupunta sa Sitio Urag kasi hindi naman po namin yun area. Pero kailangan namin pumunta kasi may kailangan kaming i-resolve doon na client sa Sitio Urag. So bali, based po sa mga locals na nakatira dito sa Sitio Urag or dito mismo sa Barangay Pitak, nasa 4 na oras or 3 oras depende sa lakad para marating ang Sitio Urag. So bali yung Sitio Urag pala po ay sakop po ng Barangay Pitak. At ngayon nga alas 9 ng umaga, nag-start na kaming maglakad mula dito sa barangay proper. So ang aming tour guide ay taga dito sa Barangay Pitak. So siya si JP Gabukay, isa siyang residente at estudyante po siya na nag-aaral sa University of Antique na matatagpuan din dito sa Tibiao Antique. So bali itong daanan na dinadaanan namin, bali nakadaan na kami dito last time. So mga month of November, nakadaan na kami dito kasi pumunta din kami dito sa kabilang sitio dito lang din sa Barangay Pitak. So naglakad din kami that time ng mahigit 1 oras para marating yung sitio na aming pinuntahan. So marahil nagtataka kayo kung bakit bundok na, walang kalsada, pero pupunta kami at kami ay may kailangan na ayusin doon sa taga Sitio Urag na nakatira dito sa Barangay Pitak. So after nga namin nakaalis ng barangay proper, so madadaanan po natin itong hanging bridge dito. Ito yung unang hanging bridge mula doon sa barangay proper ng Barangay Pitak. So itong hanging bridge medyo luma at napaka-creepy kapag ikay dumaan dito. So nung nakaraan, dumaan din kami dito sa mga unang vlog na aking na-post. Na-feature ko na ito sa aking video or vlog na pinost sa aking social media account. So ito palang hanging bridge ay sobrang luma na talaga guys. At kailangan na itong siguro palitan kasi hindi sa kalumaan at ito ay napaka-delikado. Kung makikita nyo yung kanyang steel bar na nandyan sa baba ay hindi na kapit ng maayos. So kapag kayo ay dumaan dito or gumala dito sa Barangay Pitak at madaanan nyo itong hanging bridge, so todo ingat lang kasi yung sa baba niyan ay mga malalaking bato at malalakas na agos ng tubig na mula dito sa Madyaas Mountain. So ito po yung ilog na nanggaling sa Madyaas. So itong ilog na to ay papunta doon sa Tibiao Bridge. So yun yung dalawang tulay na bago at saka luma na makikita sa unahan ng Santa Justa. At ayan nga bago natin marating yung sinasabi nilang Sitio Urag, so may madadaanan tayo dito mga palayan at mga rice terraces na ating makikita dito sa way na papunta ng Sitio Urag. So bali dito alas 9 kami umalis doon sa barangay proper at dito nga nasa mahigit 20 minutes na kaming naglalakad mula doon at ito pa lang kami kalapit or kalayo yung aming nalakaran mula sa barangay proper. At dito nga medyo nahilo kami nung pagdaan namin doon sa hanging bridge kasi medyo umaalog yung hanging bridge kapag ikay dumaan, para kang dinuduyan at hinihili. Kaya dito parang magbaback out na ako that time at sabi ko nga babalik na lang kami, pero no choice, andito na kami. Kaya pagdating namin dito sa unahan, so nagbihis kami, tinanggal namin yung aming mga uniform kasi medyo malayo yung aming lalakarin at madudumihan yung aming mga uniform. So sa mga time na to dito sa barangay proper medyo mainit. Pero pagdating sa taas or sa kalagitnaang bahagi na papunta sa Sitio Urag ay makulimlim at doon nga ay umuulan. Kaya tinanggalan namin yung aming mga jacket at nilagay na namin sa bag. Pati na rin yung mga uniforms, ID. At sa
aming paglalakbay na to, no, papunta doon. So merong exciting part at saka meron ding sudden part na aming mararanasan along the way dito papunta sa Sitio Urag. At yung Sitio Urag pala, no, so ito din ay pinupuntahan ng mga turista na gustong pumunta ng Madyaas. So pwede rin kayo ditong dumaan. Kaso nga lang medyo malayo kapag dito kayo dumaan sa Sitio Urag. Ang mas malapit na way na paakyat sa Mount Madyaas is sa Barangay Flores doon sa Colasi. So actually itong Barangay Pitak at saka Barangay Flores ay magkatabi lang, pero andito kami dumaan sa Barangay Pitak kasi sakop ng barangay yung aming pupuntahan na sitio. So bali nag-coordinate muna kami sa barangay at naghanap kami ng tour guide para may kasama kami na pupunta doon sa Sitio Urag. So andito nga, no, sa unahan ng Barangay Pitak. So may mga terraces dito, may mga pananim na mga palawan, mga native root crops, mais, tapos meron din ditong niyog at kung ano-ano pang mga halaman na nandito na nakatanim sa bahaging ito ng Barangay Pitak. So meron din ditong rice terraces. Ayan, no, yan yung unang rice terraces na inyong makikita kapag pupunta kayo dito sa Sitio Urag. So advice lang, no, kung gusto mang umakyat dito sa Sitio Urag, so dapat summer kayo pumunta. Kasi kung nakikita nyo, no, yung daanan, napakaputik at napakadulas po yung daanan. So hindi kami naka-prepared that time at ako nga ay nakasapatos pa nung pumunta kami dito sa Sitio Urag. Pero itong kasama natin, no, nakachinelas lang siya. So ito yung first na falls na iyong madadaanan along the way paakyat sa Sitio Urag, at kami nga ay nagpahinga dito kasi almost 1 hour na kaming naglalakad at narating namin itong falls dito na papunta sa Sitio Urag. So hindi pa kami nangangalahati sa aming papuntahan or pupuntahan na sitio dito sa Barangay Pitak. So dito nga ay nagpahinga kami, kumain muna ng mga dala naming chichirya. So at pagdating namin dito sa unahang bahagi pa rin, no, nasa 2 oras na kaming naglalakad. At sad to say na hindi kami nagdala ng pananghalian. So yung kinain lang namin dito is itong dala naming chichirya na binili namin sa tindahan at tubig. At ito na nga, no, andito na kami sa kalagitnaang bahagi na paakyat or paahon na tong time na to. At dito nga yan ay nasa 3/4 na ng aming paglalakbay paakyat dito sa Sitio Urag. So dito guys, napakaganda talaga ng mga view na inyong makikita in person kapag kayo ay umakyat dito sa Sitio Urag. Kaya lang medyo malayo at sa mga mahilig mag-trekking, no, panigurado na magi-enjoy kayo kapag dito kayo pumunta sa Sitio Urag. So maraming makikitang gagandang view doon sa taas as per the tour guide na si GP. So dito nagpahinga kami at yung kasama nga namin ay medyo nahihingal na sa kakalakad kasi first time nga niya na umakyat dito at first time ko rin na umakyat dito. Pero alam naman natin na medyo may kalakihan yung kasama natin kaya hinihingal siya paakyat dito sa Sitio Urag. So at dito nga, no, sa mga time na to, kami nga ay naabutan na ng ulan or umaambon na dito sa Sitio Urag. Pero alam nyo ba na mas okay kapag umuulan no umakyat kapag ganito yung daanan kasi hindi masyadong nakakapagod at hindi ka hihingalin at hindi ka rin pagpapawisan masyado kapag umuulan. Pero mas okay kapag tag-init or maaraw kasi hindi maputik yung daanan. Kaso nga lang pag summer talaga is napakahirap. Kailangan mong magbaon ng maraming tubig. So actually kami dito wala kaming dalang tubig. At dito nga, no, inyong masasaksihan or makikita yung kagandahan nitong part na ito ng Madyaas. So bali ito ay part na ng Madyaas, yung kanyang paanan. Kumbaga itong bahaging ito na aming inaakyat. So doon sa kabila, doon po yung main ng Madyaas. So bali ito ay kanyang kumbaga ito yung kanyang paa or binti itong aming inaakyat. So bali dito merong sitio
At as per the barangay, so may mga bahay naman na dito, nasa 27 household yung nandito sa Sitio Urag. At dito rin no, may mga rice terraces din dito na makikita kapag nandito kayo sa Sitio Urag. At yung daanan dito, nilagyan talaga ng mga residente ng kahoy para at least kapag umulan, so hindi siya madulas or hindi gumuho yung ang kalsada na kanilang or daanan na kanilang ginawa. Kasi ito lang talaga yung way na makaakyat papunta dito sa Sitio Urag. At lalo na ngayon na umuulan at kailangan nilang lagyan talaga ng kahoy para hindi maging madulas itong daanan na kapaakyat dito sa Sitio Urag, no? So, habang kami ay paakyat nga, no, at unti-unti na naming nararating yung Sitio Urag. At palakas na rin ng palakas yung ulan, pero nandoon sa baba, ang sabi ko nga kanina, at hindi nga umuulan. At dito nga sa side na to na kinatatayuan namin, nasa 3/4 na ito ng bundok na aming inakyat. So makikita na natin dito yung isla ng Mararisen at saka isla ng Batbatan sa Kulasi. At ayan nga, no, kung gaano kataas yung bundok na yan, ganyan din kataas yung inakyat namin. So napakataas na ng inakyat namin at puro nga paahon yung ginawa namin dito at hindi ka masyadong makapagpahinga kapag nandito kasi puro paahon talaga yung daanan. So medyo nagmamadali na rin kami that time kasi nasa 11 AM or 12 na nung mga time na to at kami nga ay bababa pa mamaya. So I hope na kami ay makababa ng safe mula dito sa Sitio Urag at kami ay babalik pa sa aming opisina. So bali isang tao lang naman yung aming target na pupuntahan dito or bibisitahin sa Sitio Urag, pero nilaanan namin ito ng oras para marating itong Sitio Urag. At dito nga, no, sa malapit na sa barangay, so ayan, may mga rice terraces. Yung rice terraces na yan, guys, napakaganda niyan ng rice terraces na yan. Kung makikita nyo sa mga video or TV yung Ifugao, so ganyan din dito sa Sitio Urag. So wala nga lang tayong drone, kaya hindi natin to na-feature or na-ipakita sa inyo itong view sa taas itong rice terraces dito sa Sitio Urag. At sa mga time na nga to, no, nasa marketing department pa ako this time. At yung kasama ko na yan po yung aming marketing assistant 1. So bali marketing assistant 2 po ako. At kailangan naming ipalo off yung tao na aming customer dito sa Sitio Urag. So wala po ditong kalsada, pero may mga customer kami dito na kumukuha ng unit sa amin at iniiwan lang nila doon sa Sitio or I mean sa barangay proper ng Pitak or doon sa Flores. So ito, guys, itong rice terraces na to, dito yan paakyat bago marating yung barangay or sitio proper ng Sitio Urag. So ganyan siya kaganda. Lalo na siguro kapag tag-init, itong area na to ay napakaganda tingnan kapag tag-init. So dito hindi tayo nakapag-take ng more videos or maraming ipakita sa inyo kasi medyo malakas talaga yung ulan sa mga time na to nung kami ay umakyat. Pero wag kayong mag-alala, guys, kapag kayo ay umakyat dito sa Sitio Urag. So bali meron na ditong kuryente. So 24 hours na dito yung kuryente kasi nilagyan ito ng electric provider itong Sitio Urag. Meron na siyang linya ng kuryente. At dito nga, no, narating na namin itong sitio proper nitong Sitio Urag. At dito nga medyo nagutom na rin kami at medyo pagod. So ito palang bahay na to, makikita to doon sa baba sa Mapakulasiman or Patibyaw. Makikita itong bubong na blue at saka yung pink na bahay na itinuro ko kanina. Lalo na kapag tag-araw, makikita talaga itong mga bahay na to. At ito nga ay nasa medyo 1/4 na bahagi ng Madyaas itong Sitio Urag. Kaya talagang napakataas at napakatarik yung mga daanan dito. At dito nga ay kami ay medyo nakahinga ng maluwag nung narating namin itong Sitio Urag. So this is my first time at sigurado hindi na tayo makakabalik dito.
So kung makakabalik man tayo, siguro marami pang taon yung gugulin natin para makabalik dito kasi wala na tayong chance na bumalik dito pagdating sa trabaho. So glad to say na dahil sa aking trabaho at ako ay nakakarating sa mga lugar na hindi ko pa narating or napupuntahan. At ito nga isa sa aking napuntahan dito sa Tibiao, itong Sitio Urag. At kung makikita nyo yan yung Matyaas na yan, merong fog. So dito at umuulan nga at hindi natin masyadong nakita itong Matyaas. So bali sa kabila nitong sapa ay bundok na talaga yan ng Matyaas. So ayan, kung makikita nyo doon sa kubo na yan, sa baba niyan may sapa, tapos yung bundok na yan is yan na po yung Mount Matyaas na matatagpuan dito sa Kulasi. So si Mount Matyaas po, yan po yung pinakamataas na bundok dito sa Panay at dito sa Visayas. So yan po si Mount Matyaas. At si Mount Matyaas po ay matatagpuan or nakabilong sa bayan ng Kulasi. So merong part na dito sa sa Tibiao, pero yung Mount Matyaas talaga is part talaga ng bayan ng Kulasi. So sa mga time na to itong rice terraces, so may mga pananim na at yung iba wala pa namang tanim kasi siguro hinihintay nila na bumaba itong tubig dito sa terraces. Pero actually guys, bawal talagang dumaan dito sa terraces nila kasi yung kanilang pilapil is kakagawa nga lang at dahil nga tayo ay pasaway, so pumunta po tayo at umakyat tayo dito sa terraces nila kahit talagang hindi pwede. At kung nakita nyo yung sapatos ko kanina, punong-puno po yun ng putik kasi nga basa at saka yung pilapil is bagong gawa pa nga lang. So dito din sa Sitio Urag madami din ditong mga alagang hayop. Merong baka, kalabaw, may mga pato, manok. So almost nandito na rin lahat ng mga hayop. At ang isa sa pinakamagandang viewpoint dito sa Sitio Urag is nandito sa taas ng kanilang sitio proper. So dito maganda talaga yung view kasi kitang-kita mo talaga yung Mount Matyaas, tapos overview mo rin yung isla ng Mararison at saka isla ng Batbatan. So kitang-kita mo talaga yung tatlong attraction dito sa Sitio Urag or dito sa Barangay Pitak. So at dahil hindi nga tayo sinumerte nung umakyat tayo dito at ayaw nga magpakita ni Mount Matyaas at ito nga ay umuulan at tinabunan na ng fog yung tuktok na bahagi ng Mount Matyaas, kaya hindi po masyadong cleared or makita sa video tong Mount Matyaas. So pero kapag nandito kayo or umakyat kayo dito, napakaganda talaga. So bali dito sa Sitio Urag as per the locals yung nakausap natin kanina na taga dito is marami daw dito na umaakyat na mga turista at dito nag-overnight sa Sitio Urag. At yung ginagawa nila dito is yan nga, nag-hiking, tapos yung iba dumidiretso doon sa taas doon sa Mount Matyaas. So bali ganito kaputik yung daanan dito nung time na pumunta kami dito sa Sitio Urag dito sa Barangay Pitak. So siguro kung ako yung may-ari nitong lupa na to dito at kung may budget, so dito maganda magpatayo ng resort or building dito sa bahaging ito ng Sitio Urag or lagyan ng swimming pool kasi overview talaga yung dalawang isla na matatagpuan sa Kulasi, yung isla ng Batbatan at saka isla ng Mararison. So dito napakaganda talaga dito gumawa ng resort or magpagawa ng pool kasi napakaganda, lalo na kapag nasa personal, napakaganda talaga dito ng area na to dito sa Sitio Urag. So bali yun guys, yung tinuturo ko, yun po yung daanan at yun po yung Barangay Flores. So bali nasa taas tayo ng Barangay Flores, pero ito ay sakop ng Tibiao or ng Barangay Pitak, itong Sitio Urag. I don't know kung bakit sakop ito ng
Tibiao kasi napakalapit lang dito doon sa Kulasi. So ayan no, at makikita dito yung kalsada sa Flores. Kung nakapunta kayo ng Barangay Flores, so ayan, makikita itong Sitio Urag. So makikita niyo yung mga bahay dito. So ayan no, hindi natin maiwasan na ma-explore talaga itong Sitio Urag. Pero yun nga, medyo malakas yung ulan at yung fog talagang nakaharang sa Mount Majaas. So bali itong aking kinatatayuan, so ito pa rin ay bahagi pa rin ito ng rice terraces dito sa sitio proper ng Sitio Urag. So ayan, napakaganda talaga dito. Napakalamig ng klima dito sa Sitio Urag. Lalo siguro kapag gabi or madaling araw, sigurado na napakalamig dito sa kanila. Kasi puro puno at saka wala kang makikita kundi puro malalaking puno at berde na mga damo yung makikita dito sa Sitio Urag. So recommended kapag gustong pumunta dito sa Sitio Urag, kayo ay dumaan sa barangay proper ng Barangay Pitak para makapag-coordinate at mabigyan nila kayo ng tour guide kapag kayo ay pumunta dito sa Sitio Urag. So bali dito, meron ditong guest house na ginawa no para sa mga gustong umakyat or bumisita at mag-overnight dito sa Sitio Urag. So dito meron silang community facility dito sa taas. So ayan no, ito yung guest house nila. So pwede kayo ditong mag-overnight. So hindi ko lang natanong kung magkano yung rate nila dito. Siguro mura lang kapag nandito kasi ang sabi nga ng mga taga dito, lalo na yung mga namamahala dyan sa community community home, ano ba yun kanina? So ayun, sabi nga is yung iba nagtatayo lang ng tent dyan sa labas ng bahay na yan. So pero kung gusto nyo safe, so pwede kayong manuluyan doon sa kanilang homestay dito sa Sitio Urag. At ito nga no, sinundo ko na yung aking mga kasama kasi nag-transact sila doon sa aming client at kami nga ay magpo-pull out na dito sa Sitio Urag. So as per the community here, no, ang sabi is nasa 27 household. Napaka simple na pamumuhay nila dito. So kapag nandito ka, hindi ka mapapagastos. Yun nga lang, yung problema is medyo malayo kapag ikay bibili ng mga pangunahing pangangailangan na inyong kailangan dito sa taas. Pero huwag kayong mag-alala guys, kapag dito kayo sa taas, meron ditong tindahan, pwede kayong bumili dito. Meron din ditong ice candy. So ayan no, umuulan, pero kami ay nag-ice candy. Kasi yun na lang yung pampapatid uhaw na aming para kami ay hindi masyadong muhaw kasi wala na kaming tubig that time. Kami ay naumbusan na ng tubig. Pero ito, nag-save sa amin itong ice candy dito sa Sitio Urag. At itong ice candy pala no ay gawa ni Ma'am Mary Joy Aliho. So siya po yung dito yung may tindahan dito sa Sitio Urag. So napakabait po ni Ma'am Joy Alejo. Shout out sa iyo no. At kami nga ay kanyang nilutuan ng pananghalian dito sa Sitio Urag no nung umakyat kami dito. Kaso nga lang yun nga, at kami ay nagmamadali, so hindi na namin nahintay na maluto yung kanyang niluto na pagkain para sana sa amin. At kami nga ay kailangan ng bumaba at baka kami ay gabihin na makarating sa barangay proper ng Barangay Pitak. At yung kasama nga natin no, medyo mabagal maglakad at panigurado na kami ay gagabihin. So sa mga oras na to no, nasa alauna na or 1:30 ng hapon itong time na to nandito kami. So at nagkayayaan nga na bumalik kami dito sa taas para makita naman nila yung terraces dito or yung view dito sa taas na pinuntahan ko kanina. So at kahit medyo nagmamadali na, so
time na rin naman to na makita ng aking kasama yung lugar dito sa taas. At kanina nga ako ay nag-ikot dito pero hindi sila nakapag-ikot. At napakabait nga rin ng aming tour guide. Shout out kay JP Gabukay ng Barangay Pitak, no? At kami ay kanyang tinor dito. So bali siya pa rin yung nag-videographer sa akin that time. So ginawa ko siyang videographer dito. At nung pumunta nga ako dito kanina, so medyo hindi ako nakapag-take masyado ng video kasi walang nagvi-video sa akin. So thank you Sir JP Gabukay. At kaya aming ikaw ang aming naging tour guide that day. So dahil sa iyo nakarating kami dito ng safe sa Sitio Urag. So ayan, kahit medyo maputik, go pa rin at ma-explore lang itong Sitio Urag. So actually, hindi na naman explore yung pinunta namin dito guys, no? So hindi yun yung aming pakay dito. Kaso nga lang, dito na rin naman na kami at hindi na kami makakabalik dito. So ito ang aming chance na rin na maikot ito. So dito na ako dumaan sa kabilang side. So ayan, no, napakaputik talaga ng daan. Hindi na masyadong kaya-aya yung ating sapatos dito ng time na to. So dito sa Sitio Urag, hindi rin problema dito yung source of water kasi meron sila ditong linya ng tubig na pinagkukunan mula doon sa sapa na nanggaling sa Mount Majaas. So napakalinis po yung tubig na nanggagaling dito sa kanila kasi wala pong mga bahay or basura or pollution na makikita dito sa Sitio Urag. At napakabait rin po dito ng mga tao nung kami ay umakyat dito. So napaka-approachable at napakabait ng pag-approach nila or pag-welcome nila dito sa amin nung pag-akyat namin dito sa Sitio Urag. So ayan, no, mas maganda kapag ngayong summer kayo pumunta dito sa Sitio Urag at makipag-coordinate lamang kayo sa barangay officials ng Barangay Pitak. At sila naman ay handang magbigay ng assistance. So balik kami ay kanilang nasikaso din. Kasi dapat noon pa kami pumunta dito. Kaso nga lang hapon na nung kami ay umakyat dito sa Barangay Pitak. At sabi nga ng barangay officials, so wag doon daw kami tumuloy that time kasi medyo hapon na, dapat umaga pa lang aalis na para makarating dito ng maaga sa Sitio Urag. Kasi para sa kanila, pag kami daw ang maglakad, so abutin kami ng 3 to 4 hours. At ayun nga, hindi nga nagkamali, inabot kami ng 3 hanggang 4 na oras paakyat dito sa Sitio Urag. So challenging rin dito yung pababa mula dito sa taas kasi yun nga, madulas yung daanan gawa nga ng umuulan dito sa Sitio Urag. So kahit na umuulan, basa, so worth it talaga itong aking pagpunta dito sa Sitio Urag. So ayun guys, no, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito sa Sitio Urag dito sa Barangay Pitak. Napakaganda talaga dito. Lalo na kapag may drone kayo guys, tiyak na makukunan nyo ng magandang view itong view dito sa Sitio Urag. So ayan, no, ginawa namin dito, palakad-lakad na lang, explore kasi tapos na rin naman yung transaction namin. At ito nga, kailangan na namin i-explore itong kanilang napakagandang view dito sa Sitio Urag dito sa Barangay Pitak. So itong Sitio Urag pala guys, ito na yung pinaka-last na sitio dito sa Barangay Pitak. So dati tinitingnan lang namin ito kapag umakyat kami ng Barangay Pitak. Pero ngayon nandito na kami. So ito pala yung tubig dito, no, free yung flowing ng water dito. Hindi katulad sa city na yung tubig is napakamahal. Dito yung tubig dito galing sa gripo ay ginagawa lang nila dito para sa kanilang irrigation, parang irrigation type na ginawa nila para sa kanilang rice terraces. So napaka modern na yung ginawa nila para dito sa kanilang terraces. So yung yan pala yung yung kubo na yan guys, yan pala yung kanilang pinaglalagyan ng kanilang mga palay at kanilang makagamitan dito sa paggawa dito ng terraces. So
So ayan pa rin yung Mount Majaas. Hindi pa rin nagpapakita itong si Mount Majaas. Talagang mailap yung Mount Majaas sa atin ngayon, no? So I hope na makabalik tayo next time dito sa Sitio Urag. So meron naman na tayong kilala dito. So yan si JP Gabukay at si Ma'am Alejo. So yun po yung pwede natin kontakin kapag tayo umakyat dito sa Sitio Urag dito sa Barangay Pitak. Pero yung isa talaga sa ini-aim ko or pinapangarap na puntahan or akyatin itong Mount Majaas. So I hope soon na makapunta tayo ng Mount Majaas. So ito nga guys, no, yung sinasabi ko kanina na napakahirap na bahagi ng paglalakbay is yung pababa. Kasi bukod sa madulas, matarik yung mga daanan. At sa baba nga niyan ay bangin. So pili kang mahulog kapag mali yung tansya or yung paglakad. So ito nga yung kasama natin, no, pinauna ko na siya. At kung makikita nyo, tingnan nyo lang, siya ay uupo at gagapang pababa kasi medyo matarik talaga yung daanan dito. At kung nakikita nyo yung daanan dito, hindi masyadong nadadaanan ng tao kasi minsan lang sila bumaba at minsan lang din may umaakyat dito sa Sitio Urag. So itong bahagi na to, sa kalagitnaan na to ng bahagi ng Sitio Urag at barangay proper ng Pitak. So ayan, no, napakahirap talaga yung daanan. At dito nga medyo hapon na at pagod na rin naman na kami. Kaya kami ay nag-chill na lang pababa or pabalik ng barangay proper ng barangay Pitak. So iniiwanan ko na nga yung kasama ko dyan para bumilis naman siya sa paglalakad kasi medyo mahirap talaga at napakabagal niyang maglakad. So yun yung way na ginawa ko para at least hahabulin niya tayo kapag alam niyang siya na lang yung mag-isa na nandoon sa likuran. So bali nauna na rin yung kasama natin si Sir JP at siya nga ay nagbuhat pa ng palawan or taro sa general words. So yung tawag kasi namin dito is palawan or palawan. Yun po yung gabi na pwedeng ilaga. So yun po yung ginagawa din na taro chip. So bumili nga po si Mamay ng isang order o isang lata or kalahating sako ng taro. So bali yung taro na yun guys is dadalhin pa namin dito sa Kulasi at napakalayo nga ng aming pinanggalingan. At sabi ko nga sa kanya kanina, sabi ko bakit ba bumili doon sa taas? Meron naman na mabibili sa baba. At pinahirapan pa niya talaga si JP na buhatin yung taro at medyo mabigat yung taro at napakahirap pa ng daanan pababa dito sa Sitio Urag. So sa mga oras na to, no, ako'y medyo pagod na rin at ayan, mga 4:30 or alas 5 na to ng hapon at binibilisan na nga namin yung pababa kasi tiyak na madilim na pag kami ay makababa ng barangay proper ng barangay Pitak. So medyo mahirap din yung daanan mula sa barangay proper papunta sa highway kasi yung mga daanan is under construction at meron mga lubak, meron din mga mapuputik na area pababa or papunta doon sa highway. So kaya sabi ko sa kasama ko, bilisan na niya yung paglalakad kasi medyo mahirap or napaka delikado bumaba kapag gabi dito sa barangay Pitak at lalo na kapag hindi natin kabisado masyado yung mga daanan. So actually maraming beses na rin naman ako umakyat dito sa barangay Pitak pero at least iba pa rin kapag safe yung pababa natin, no? Safety yung pinag-uusapan. So ayan, yung si Sir JP, so may dala na isang kalahating sako pala ng taro or palawan dito sa amin. At medyo makikita nyo, no, medyo pagod na rin naman siya, sobrang layo at yung pawis talaga niya is basang-basa na yung damit niya kahit na umuulan or malamig. Talagang pinagpapawisan pa rin siya. Gawa nga ng mabigat talaga yung taro na dala niya mula doon sa taas. So
So yung mga locals pala doon sa taas, no, yung product nila doon is kamote, merong taro, meron ding mga gulay, meron ding mga kung ano-ano pang gulay na ibinababa galing sa taas papunta doon sa market. So binababa nila yon, yung especially yung taro. So kapag market day, dinadala nila dito sa Kulasi at saka sa Tibiao. Kaya po, no, sa mga tao na bumibili ng mga product sa taas or nanggaling dito sa mga upper portion, no, so wag na po nating tawaran yung mga product nila na kanilang binibenta. Kasi kapag nandito kayo or naranasan nyo yung kanilang hirap na pinagdaanan mula sa pagtanim hanggang sa pagbaba ng kanilang produkto, talagang sabihin nyo na worth it yung presyo na kanilang binibenta. Kaya paalala lang po, no, sa mga bumibili ng mga produkto na nanggaling sa upper portion. So wag na po nating tawaran kasi napakahirap po yung magbuhat, lalo na kapag ganitong situation, walang kalsada, tiyak na bubuhatin nila yun mula doon sa taas. So nag-interview ako din kanina ng residente dito sa Sitio Urag. Yung sabi nila, minsan alas 2 na madaling araw sila nag-uumpisang maglakad kasi kailangan nilang makarating ng maaga sa palengke para maibenta yung kanilang produkto. So dumadaan sila sa Barangay Flores kasi yun yung pinakamalapit na area or barangay mula doon sa Sitio Urag. At yun nga, sabi nila alas 2 ng madaling araw sila nag-umpisang maglakad at alas 5 na sila nakakarating ng Barangay Flores. Although na malapit lang yung Barangay Flores sa Sitio Urag, yung daanan, yun po yung isa sa pinaka mahirap na trabaho or pag nagdadaanan ng mga residente na nagdadala ng produkto sa atin or nagbebenta ng mga produkto sa atin. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo ay bumili ng mga produkto mula sa taas, huwag nyo nang tawaran. Pakiusap lang po, huwag na kayong tumawad kung ano po yung presyo na binigay nila. Kapag nasa tama naman yung presyo, so huwag nyo na pong tawaran kasi kung makikita nyo, napakahirap talaga magbaba ng mga kanilang mga produkto. So hindi nila yun pwedeng isakay sa kabayo kasi medyo matarik, wala namang kabayo dito at wala namang kalsada. Kung meron lang kalsada, sana hindi madali lang yung pagbaba at maidala sa atin yung mga produkto na ating kailangan dito sa pang-araw-araw natin na pagkain. So ayan guys, no, so dito sa mga oras na to, andito na kami sa malapit na kami sa proper ng Barangay Pitak. So mga time na to is 5 PM or 5:30 na kami dito nakarating sa Barangay proper. At thankful at kami ay nakababa or nakabalik ng safe mula sa Sitio Urag. So almost 7 hours or 8 hours kaming naglakad paakyat at pababa. So bali medyo mabagal din kaming pumaba kanina kasi madulas yung daanan. At sabi ko nga dito, no, kung babalik man ako dito, babalik ako kung may babalikan. So nagbibiruan kami ng aking kasama kanina bago kami makarating ng Barangay proper. So babalik tayo dito guys, not for the work, kundi babalik tayo dito para gumala. So mas maganda dito bumalik kapag marami at saka naka-prepared kasi sa mga time na to, no, hindi kami prepared at hindi nga kami nakakain ng pananghalian. So nag-agahan kami pero pananghalian wala. Only chicheria at saka tubig lamang po yung baon namin nung umakyat kami sa Sitio Urag. So hindi namin in-expect na ganun ka layo yung pupuntahan namin. Pero makikita mo dito sa barangay proper ng Barangay Pitak, talagang medyo malayo talaga. Akala ko may shortcut na daanan. So yun pala wala. So dire-diretso ka at sa gilid nga ng bundok kada daan paakyat doon sa Sitio Urag. So bali 2 ilog at 3 sapa yung aming dinaanan, 2 falls yung dinaanan namin para marating yung Sitio Urag. So
So dito no, naghugas na rin ako ng aking sapatos kasi medyo hindi na aya-aya at marami ng putik. So dito nagtanong yung mga taga dito kung kamusta daw yung lakad namin kasi hapon na kami nakabalik. So sabi namin happy kami at nakabalik kami dito ng safe at makakauwi din kami ng maaga. So bali ito na yung last no. So bali ito yung kanilang barangay proper nitong barangay Pitak. So iniwan namin dito yung aming motor at yun nga dito namin maipark sa barangay plaza. So itong plaza pala no is kalsada. Meron ditong court. So yun po yung ginawa nilang plaza. So bali okay lang naman na ganyan kasi wala naman masyadong sasakyan or malalaking truck na dumadaan dito. So thank you Sir JP at nairaos mo yung pababa ng produkto mula doon sa taas itong taro ni Mamay. So nakakaawa na lang ito sa Sir JP, paniguradong masakit yung kanyang katawan kasi napakabigat nitong taro at yan nga ay kakarga pa namin sa motor para pababa at dalhin namin sa bayan ng Kulasi. So hanggang dito na lang guys ang ating video. Sa mga gustong pumunta ng Barangay Pitak or pumunta ng City Urag, so mag-coordinate lang po kayo dito sa barangay proper na Barangay Pitak.